So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot at lubos na mabaliw sa iyo. Okay? So ang isang lalaki ay matatakot na mawala ka. Ang isang lalaki ay mas lalong mababaliw at maaakit sa iyo. Okay? So mga kamamay, kung gusto mo yung ganyang klase ng usapin, ganyang klase ng love advice, isa lang palaging hinihiling ko sa inyo mga kamamay. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. Kaya mga kamamay, kung napindot mo na yung mga buttons na yan, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako at hindi ka magsisisi kasi mas marami pang love advice na maaari kang makarelate ang aking i-upload sa channel natin ngayon. Okay? So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya at the same time, mabaliw siya sa iyo? So number 1, huwag mong ipakita sa kanya na siya ang mundo mo. Okay? So mga kamamay, hindi kesyo naging asawa mo siya, hindi kesyo naging jowa mo siya, hindi kesyo naging kayo, masyado nyo na siyang i-validate. Yung tipong hindi nyo kaya na wala siya. Yung tipong hindi nyo kayang maging masaya nang wala siya. Yung tipong siya na lang palagi ang hinanap-hanap ninyo. Okay? Halos sa kanya na lang naubos ang oras ninyo. Lagi nyo siyang chinachat. Lagi nyo siyang tinitext. Lagi nyo siyang gustong makausap. Okay? Alam niyo mga kamamay, kung palagi niyong vina-validate, lagi kayong naghahabol sa isang lalaki, sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay lalaki ang ulo. Okay? Hindi kanyan mamahalin tulad ng pagmamahal na inaalay mo sa kanya. O sabihin na natin na ang isang kagaya mo kung ma-inlove ay to the fullest, talagang bigay todo. Yung baon mo sa eskwelahan, ibinibigay mo sa kanya. Yung tipong pinag-aaksayahan mo siya ng pera. Lagi kayong kumakain sa labas. Dahil sa kagustuhan mong mapasaya siya, dahil sa kagustuhan mong maipakita yung pag-ibig at pagmamahal sa kanya, ginagawa mo lahat. Halos nagiging martir ka na. Kahit sinasaktan ka, kahit napapahiya ka na, tinatanggap mo pa rin. Mga kamamay, huwag ka masyadong magbigay ng validation sa isang lalaki. Okay? Huwag mo siya masyadong paglaanan ng sobrang daming oras. Huwag mo siyang mahalin ng sobra-sobra. Okay, wag mo siyang gawing mundo. Tandaan niyo mga kamamay, may mundo ka rin na para sa iyo. May mga bagay ka rin na kailangang gawin. Hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Alam niyo mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay nakaramdam sa inyo na tipong kahit anong gawin niya ay kaya mo siyang tanggapin, kahit nga magloko at na-feeling niya na kaya mo po siyang tanggapin, lalo kanyang hindi hahabulin. Hindi siya matatakot na gumawa ng pagkakamali sa inyong relasyon. Kaya kung ako sa iyo mga kamamay, kung gusto mo na matakot siya, na iwanan ka, matakot siya, nasaktan ka, the same time mabaliw siya sa iyo, huwag mo siyang gawing mundo. Yung tipong ipakita mo sa kanya na kahit wala siya, kaya mo pa rin maging masaya. Ipakita mo sa kanya na kahit wala siya, may mga tao pa rin nagpapasaya sa iyo. At kaya mo rin maging masaya sa mga taong yon. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, matatakot ang isang lalaki na gumawa ng pagkakamali sa iyo. At sigurado ako, maa-addict, maa-akit yan sa iyo kapag pinagpatuloy nyo, okay, na hindi magbigay sa kanya ng sobrang daming oras, yung tipong gawin nyo siyang mundo, okay, malalaman ng isang lalaki na, teka lang, hindi pala ako ang mundo ng babaeng to, kaya pala nitong sumaya sa iba, possible, baka anytime, pwede niyo akong ipagpalit, kaya hindi ako maaaring sumablay sa kanya. Matatakot yun mga kamamay, sigurado ako na gumawa ng pagkakamali kapag ganyan ang mindset mo. Okay? So next, mag-focus ka lang palagi sa pag-i-improve ng sarili mo. Lagi ko ito sinasabi sa inyo mga kamamay, kung gusto mo na maakit at syempre matakot ang isang lalaki na iwan ka, kailangan palaging araw-araw kong nag-aayos, nag-i-improve, nagbabago para sa bagong ikaw. Alam niyo mga kamamay, ang taas ng kompetisyon sapagkat kahit sino pa pwede niyong makita. Okay, sana kung hindi siya lumalabas ng bahay. Okay, sana kung hindi siya nagtatrabaho. Ikaw lang yung nakikita niya dito. Paano na lang paglabas niya ng bahay? Pagpunta niya ng trabaho, sinong makakasalumuhan niya? Ibang tao, ibang mga babae. Yung babae magaganda, sariwa,
sexy, mga bata. So anong laban mo doon, kamamay? Di ba? Possible po pwede kang ipagpalit. Possible po pwedeng makakita siya ng maganda na po pwede siyang maakit. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na matakot ang isang lalaki na magloko, na iwan ka, dapat mga kamamay, lumaban ka at makipagsabayan ka sa kompetisyon na meron sa labas. Sigurado ako, maaakit pa rin sa iyo ang isang lalaki sapagkat nakuha mo ang kanyang damdamin. Mahal ka niya at kailangan mga kamamay, panatilihin mo yon. Paano? Siyempre, mag-ayos ka ng sarili mo. Magsuklay ka, mag-ayos ka, magpabango ka. Kailangan yung hygiene mo ayos. Lahat ng maaari mong gawin na makakapag-improve ng sarili mo. Huwag lang sobra. Okay? Makakatulong yan upang matakot at mabaliw sa iyo ang isang lalaki. Alright? So next, galingan mo palalo sa buhay. Yes, mga kamamay. Even if babae ka, kailangan ipakita mo na mas magaling ka pa rin sa buhay. Kahit nandiyan ka lang sa bahay, rumarakit ka pa rin. Kahit marami ka pang ginagawa sa bahay, kaya mo pa rin kumita ng sarili mo. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng sideline. Yung tipong hindi lang kayo palaging umaasa sa isang lalaki, mga kamamay. Huwag kayo palaging nakadepende sa kanya. Halos lahat iniaasa nyo. Naghihintay lang kayo ng bigay, ng hingi. Huwag ganyan, mga kamamay. Kahit pa sabihin ng isang lalaki na nung simula, nung ligawan kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kahit hindi ka magtrabaho, kahit nasa bahay ka, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag kang maniwala dyan, kamamay. Sapagkat lahat ng lalaki ay po pwedeng sabihin yan. Lalong-lalo na nung sila is nanliligaw. Kahit anong sabihin nila, okay lang kahit hindi totoo. Basta makita, makuha lang kayo. Gagawin ng mga yan o sasabihin ng mga yan sa iyo. Pero syempre mga kamamay, baka sabihin nyo naman, kamamay, sabi niya sa akin, kahit ako hindi magtrabaho, okay lang. Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ko. Kaya ang ginagawa ko ngayon, hindi ako nagtatrabaho kasi yun ang sabi niya. Scam yun, mga kamamay. Kahit pa sabihin nilang ganon, darating ang panahon na mapapagod din sila sa katatrabaho, sa kakakayod. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mabaliw sa iyo ang isang lalaki at matakot siya na iwanan ka, kailangan ipakita mo na mas ginagalingan mo pa rin sa buhay. Kaya mong sumabay, kaya mo ring tulungan siya sa mga gastusin sa bahay. Tandaan niyo mga kamamay, napapagod din yung mga yan. Mga lalaki din yung mga yan. Okay? May mga pakiramdam ang mga yan, napapagod, sumusuko. Kaya mga kamamay, tulungan niyo sila. Para sa ganon, matakot at mabaliw sila sa inyo. So next, huwag maging manhid at martir sa kanya. Oo mga kamamay, napaka-epektibo at sikreto ito mga kamamay upang ang isang lalaki ay matakot na iwanan ka at mabaliw siya sa iyo. Kailangan, huwag kang maging martir. Okay? Kasi pagiging martir, isang ugali yan ng isang babaeng low value. Yung tipong kahit sinasaktan na kayo, kahit pinagtataksila na kayo, tinatanggap nyo pa rin at bubulag-bulagan pa rin kayo sa inyong relasyon. Hindi mo magawang magsalita. Sapagkat tinatanggap mo kasi nga mahal na mahal mo siya. Hindi mo siya kayang iwan. Kahit ano pang gawin niya sa'yo. Tandaan niyo mga kamamay, hindi kayo irerespeto ng isang lalaki kung nakikita nila na hindi niyo nirerespeto ang inyong sarili. Masyado kayong nagiging martir. Masyado kayong nagiging manhid. Wala ba kayong pakiramdam? Nasasaktan kayo pero ano ginagawa niyo? Hinahayaan niyo lang. Hindi kayo irerespeto at hindi matatakot ang isang lalaki na iwan ka, na ipagpalit ka kung ganyan ka. Pero kung kabaligtaran nito, hindi ka martir, lumalaban ka, at talagang ipinapakita mo sa isang lalaki na kaya mo siyang iwan anytime kapag gumawa siya ng pagkakamali, sigurado ko mga kamamay, uurong ang isang lalaki at yan ay magugulat kung bakit ganyan ka, kung bakit kaya mo na mawalan kahit sino pa sa buhay mo. Di ba? So, isa kang babaeng independent na hindi ka nanghihinayang kung sino yung mga tao mawala sa buhay mo kung sila is mga toxic. Tandaan mga kamamay, hindi ka kayang iwan ng isang lalaki kung ganyan ang mindset mo. Yung tipong kaya mo siyang iwan kapag siya ay gumawa ng pagkakamali. Mas magiging high value ka sa isang lalaki, tandaan mo yan. Okay? So next, maging malinis sa katawan at mabango. Kamamay, bakit naman ganyan? O pwede ba yung makatulong upang matakot ang isang lalaki at mabaliw siya sa akin? Matakot siya na iwan ako?
Yes, mga kamamay. Ang isang babaeng malinis sa katawan at mabango, tandaan nyo, nakakaakit siya ng isang lalaki. Kaya yung iba, isipin nyo may jowa na kayo, pero pag may dumaan yung babaeng mabango, malinis sa katawan, makinis, maputi, talaga napapalingon kayo. Bakit? Kasi asset yun eh. Talagang maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa mga ganyan. At sino ba namang kalalakihan na nagugustuhin na iwanan yung ganong klase ng babae? Malinis, mabango, ang sarap yakapin. Kaya mga kamamay, ngayon yung sabihin sa akin kung paano hindi mapapasama sa tips na to, na dapat malinis kayo sa katawan at mabango kung mga kalalakihan mismo ang aayaw nito, di ba? So kahit ako mga kamamay, hindi kita iiwan, hindi kita ipagpapalit. Nakakabaliw yan sa amin kapag kataglay mo yung katangian na ganyan. Kaya isinama ko yan sa tips natin ngayon mga kamamay sapagkat malaking itutulong yan upang mabaliw sa'yo at matakot kang iwan ng isang lalaki. So mga kamamay, mahal ko po kayo. Sana kahit pa paano makatulong ang simpleng tips na to pagdating sa inyong buhay. Pag-ibig, sana may apply nyo mga kamamay, at kung nai-apply nyo at naging matagumpay, mag-comment ka naman dito o balikan mo yung video ito at mag-comment ka sa baba ng video ito. So mga kamamay, mahal ko po kayo. So ingat po palagi. See you for our next vlog. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, pinutin yung notification bell. So see you for our next vlog. Paalam.